Mga ka-Republic, may dalawang nagbabagang issue na ngayon ay mainit na pinag-uusapan ng mga Pinoy basketball fans. Una, ang tila teleseryeng pagkaantala ng pagdating ni Justin Brownlee sa ensayo ng Gilas Pilipinas na nagdudulot ng pagkabahala sa preparasyon ng ating national team. Pangalawa, ang pagbalahura at lantarang dayaan na naganap sa Taiwan kung saan ang prestiyosong Jones Cup ay binansagan ngayong Jokes Cup. Brinaso ng mga organizers na makasalta sa Final Four ang Chinese Taipei Blue at pinatalsik naman ang SGA. Parang nakatanggap ng mag-asawang sampal ang mga organizers ng ipagwaswasan ng Strong Group Athletics sa 43 points na tambak ang banu nilang national team. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, ilang araw na lang bago ang August 28 kung saan haharapin ng Gilas ang dambuhalang frontline ng Jordan, nasusundan din agad ng Iran sa August 30 para sa FIBA World Cup qualifiers. Pero habang papalapit ang mga petsang iyan, nananatiling bakante ang pwesto na nakalaan para kay Justin Brownlee. Ipinangako ng coaching staff na darating si Brownlee noong gabi ng August 16 para umabot sa simula ng training camp noong Lunes. Pero lumipas na ang buong isang linggo, walang Brownlee na sumipot sa team practice. Ano ba talaga ang tunay na issue? May injury pa rin ba? Bakit ayaw agad sabihin ang totoo? Maraming fans na ang naiinip at nangangamba na rin. Kung nahihirati man sa bakasyon o hindi, ang katotohanan sa basketball ay simple. Kahit pagaano kahusay at kakabasyado ng isang player ang sistema, kung wala siyang ensayo kasama ang kupunan, hindi garantiya ang kanyang galing para maging maayos ang kanyang performance sa actual na laro. Sabi ni Coach Tim Cone, plug and play naman daw si Justin Brownlee sa kupunan. Kahit pa, dapat ay nariyan siya para sa sapat na ensayo. Ang sentimiento ng mga fans, kung hindi pa handa ang binti at tuhod ni Justin Brownlee, bakit ayaw agad aminin? Ang pagpapatumpik-tumpik sa ganitong kritikal na yugto ay hindi nakakatulong sa preparasyon. Mas mabuting maging prangka, maging tapat sa tunay na kalagayan ng Gilas naturalized player. Oo nga, naiintindihan natin ang sentimiento ni Coach Tim Cone, malaki ang utang na loob ng Gilas kay Justin Brownlee. Naging instrumental si JB para magkampiyon ng Gilas sa Southeast Asian Games at sa Hangzhou Asian Games. Kaya deserve nito ang slot sa ating national team. Pero kung talagang wala pa sa kondisyon, kahit pumalaki ang utang na loob sa kanya, sa palagay ko'y tama lang ang panawagan ng mga fans na ituloy na lang muna ni JB ang pagpapagaling sa kanyang injury at ilagay sa lineup ng Gilas ang karapat-dapat na kapalit. Kung hindi po pwede si Brownlee, dapat sigurong tapikin na si Ange Kouame bilang backup plan. Ito ang tamang diskarte para sa ating national team, hindi yung nakangangang naghihintay sa pagdating ng isang darating daw pero hindi naman dumarating. Ang channel na ito po ay number 1 fan ni Justin Brownlee. Pero kung may injury pa siya at di pa kayang maglaro, pabor tayo sa panawagan ng mga fans na ibigay na sa iba ang slot niya sa Gilas, Pilipinas. Pag-usapan din natin ang pinakamalaking kalokohan sa kasaysayan ng basketball, ang 45th William Jones Cup na ngayon ay tinatawag na Jokes Cup dahil sa kagagawa ng mga garapal na organizers mula sa Chinese Taipei Basketball Association. Ang kinatawan ng Pilipinas na Strong Group Athletics, ang back-to-back champion sa nakaraang 2 taon, ay muling nagpakita ng bangis at handa ng sungkitin ang three-peat. Ngunit bago ito nakuha ng SGA, gumawa na ng paraan ang matabang utak ng mga Taiwanese upang hindi makatatlong sunod ang team ni Gunoong Frank Lau at kinu-coach naman ni Charles Chu. Nagpasok sila ng special rule na ang kanilang home team, kahit bano, kahit bopol, kahit nasa puwitan ng team standings, kahit isa lang ang panalo sa elimination, ay automatic na pasok sa semis. Resulta, ang SGA na may 5 panalo at 1 talo lang, bigong nakasalta sa Final Four. Bilang pagpapakita ng inis, ang home team ng Taiwan dinurog ng Strong Group Athletics. Tinambakan nila ng 43 points.
Kahit ang mga Taiwanese basketball fans, hindi masikmura ang pandaraya ng mga organizers sa Jones Cup. Ang mga totoong basketball fans sa Taiwan ay nagpost sa social media ng pagkadismaya. Lubos daw nilang ikinahihiya ang ginawa ng Chinese Taipei Basketball Association. Nilapastangan daw ng mga organizers ang prinsipyo ng sports at ginawang katawa-tawa ang bansa nila sa buong mundo. Komento ng isang Taiwanese fan, mas masakit panoorin ang kawalan ng integridad ng mga organizers kaysa pagkatalo ng kanilang team sa loob ng court. Hindi daw nila kailangan ng limos o peking slot sa semifinals. Mas gusto pa raw nilang matalo kaysa makapasok sa Final Four dahil lang sa nakakahiyang special rule. Para sa mga Taiwanese fans, ang 43-point blowout, 117-74 na ginawa ng SGA laban sa kanilang kupunan, ang pinakamalaking sampal ng katotohanan sa mukha ng Chinese Taipei Basketball Association. Sa huli, ang mga Taiwanese na tunay na nakakaintindi ng basketball, kakampi sila ng strong group athletics sa pagpuna sa kapalpakan ng Jones Cup organizers at alam nila kung sino ang tunay na champions. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Norman Flores. Maraming salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin shoutout, Jersky Pormento, laging nanonood. Salamat sa iyo, idol. At sa iyo rin, Perla Kudisal, good luck daw sa Gilas. At sa iyo rin, Francis Palumayan, ipag-pray natin, yes. Oo. At sa iyo rin, Rinante Gornes, mula sa Lambayong Sultan, Kudarat. At sa iyo rin, Cecilia Gibara na nasa Israel, nagpapayaman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Alfredo Cristobal at saka sa kanyang mahal na si Rona Montesa. At sa iyo rin, Ireneo Salangsang, shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout Rodante Sabida. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Kahit may mga talangka, hindi kami matitira. Ginebra, 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 Team ng masa.